itong Bukana Bridge, pinag-aagawan ito ngayon ng mga pro Marcos at mga pro Duterte. Ang pinag-aagawan nila yung credit. Oh, sino nga ba ang nagpatayo ng Bukana Bridge na yan? Kasi yari na eh. Nagko-connect yan ng dalawang areas ng Davao, Davao City. Kaya mga 400 ano yata yan eh, meters ang haba. Oh, malaking tulay. Ang 3 billion ang halaga ng project na yan. So ngayon, ang pinagtatalunan ng mga DDS at saka ng Pro BBM, kung sino nga ba ang nagpagawa ng tulay na yan. Ah, kasi siyempre, binisita ni PBBM nung isang araw kasi patapos na siya, no? Patapos na. 2026 yata gagamitin na eh. O ngayon, nagsalita si Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, salamat daw sa kanyang ama kay Digong at saka sa China. Kasi ang nagpundo daw niyan China. Ang lumaka daw niyan para mapunduhan si Duterte, si Digong. Oh. Anyway, yan din yung nagiging mensahe na ngayon ng mga DDS, mga supporters ng DDS at vloggers. Sabi nila, credit grabber daw si PBBM. Oh. Eh siyempre, todo depensa rin yung mga vloggers na pro BBM. Ang sinasabi naman ng mga supporters ni Marcos, ang sabi naman nila, totoo kay Duterte yan na kay Duterte yan naapruban. Pero yung mahabang panahon na pinatrabaho yan, yung talagang pagsisimula ng patrabaho hanggang matapos kay PBBM. Bagamat naaprubahan daw yan kay Duterte. Pero hindi naman daw nagsimula ang construction sa panahon ni Duterte. Yan ang sabi ng mga pro-BBM. Sabi nila, nagsimula ang construction sa panahon na ni PBBM hanggang sa matapos na. At saka, hindi naman daw ang plano daw na yan, hindi rin nagsimula kay Duterte, kay Pinoy. Kaya ito, ibig sabihin mga kabunyog, yung Bukana Bridge na yan na pinagtatalunan nila, pinag-aagawan nila, yung plano at design kay Pinoy. Doon kumbaga na-conceive yung plano. Doon na pati yung design, costing. Kaya lang si Duterte ang niyan, ang kumbaga nakiusap sa China. Siyempre, China eh. Di walang problema yan kay pag pinakiusap ni Duterte, pagbibigyan ng China. Pero hindi naman ito libre. Hindi ito purong grant. Combination ito ng loan at saka ng grant. At saka sabihin pa nating China ang nagbigay ng grant at loan, pero ano naman ang naging kapalit niyan? Ang naging kapalit niyan yung West Philippine Sea natin. Ibig sabihin, pumayag si Duterte na okay, punduhan ng China yan, ang iba utang sa China rin, pero kapalit niyan, hindi niya kukontrahin yung mga gagawin ng China doon sa West Philippine Sea. Kumbaga, yan din ang nakakabit yung pag-construct ng tulay na yan doon sa issue ng West Philippine Sea. Kaya lang, anyway, hindi nga yan na nasimulan sa panahon ni Duterte. Nasimulan na yung patrabaho na talaga, yung bidding, notice to proceed hanggang sa actual na construction kay PBBM na daw. Kaya yung 2023, 24, 25, kung saan kinonstruct talaga yan, panahon daw ni PBBM. Kaya may right din si PBBM na mag-claim na kanya din yan. Anyway, bahala silang mag-away dyan. Ang malinaw dyan, totoo nga na ang proyekto na yan dumaan sa 3 presidente. Kay Pinoy, kasi doon nagsimula yung plano at ideya ng plano na yan. Pero si Duterte yung lumakad sa China ng grant at utang niyan. Tapos, pero hindi nagsimula sa panahon ni kasi may mga problema pa. Marami pang mga problema, hindi kaagad nasimulan. Inasikaso yan na masimulan at hanggang matapos, mapunduhan, panahon na ni PBBM. Kaya ngayon, dahil patapos na, nandun si PBBM, binisita yon. Dito ngayon nagre-react yung mga DDS. Credit grabber daw si PBBM. Anyway, bahala, bahala kayo niyan. Marami naman talagang ganyang proyekto na tulad din yan ng Skyway. Kiniklaim ni Duterte, kanya. Pero ang totoo, nagsimula yung project kay Pino, yung Skyway 3. Skyway 3, PPP yun eh. Private-public partnership. At ang kapartner ng gobyerno doon para i-construct yung Skyway 3
ay yung San Miguel Corporation Infrastructure is MC Infrastructure ni Ramon S. Ang. Nasimulan yan sa panahon ni Pinoy, pinagpatuloy ni Duterte. May mga gano'n naman talagang proyekto. Kaya mahirap din sabihin na kay Duterte ba 'yon? Hindi rin masabi. Kay Marcos ba 'yon o kay PBBM? Hindi rin. Mula nga kay Pinoy, kay Duterte hanggang kay Marcos. Kaya yung sabihin din ng mga DDS na ano, parang kay Tatay Digong nila lang 'yon, mali rin. Anyway, ganyan sila, nag-aagawan ng credit, nag-aagawan ng ano, ah, oh. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung Bukana Bridge. Totoo naman ang nag-finance niyan, China. Pero hindi rin naman grant. Ibig sabihin, hindi rin libre. May grant, may utang, mix ng ano. At ang problema nga, yun na nga, inano nga ng China, pininance nga ng China. Pero ano naman ang naging kapalit? Yun yung yung kapalit. Kasi ang naging kapalit niyan ay yung ating West Philippine Sea. Ang problema kay Duterte nang tinanggap yung kasunduan niyan sa China, parang ang ginawa na ng gobyerno, hindi na nilabanan ng China sa ginagawa nito sa West Philippine Sea. Yan ang malungkot na nangyari diyan. Ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasok tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy, tapos na lahat ito all the way. Kaya ito ay nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga silang magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito. And this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay.
At syempre, nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.